updates on the BFP. This is very interesting. Saan ba yung... Ano dito? Saan? Anong kaso ka? These were the people who were arrested by the For what? for the second. Ano? Yung din sa BFP. Ano yung pangalan? Nasa may pangalan? Yung nauna sa BFP. BFP. Oo. Mamaya na, sige. Okay, we'll go first with the Anti-Illicit Tobacco Act. Okay. Last week and this Monday, the PNP, BFP, the PNP together with the DOJ, together with the DA, together with the Bureau of Customs went on a operations to go after retailers. Ito yung mga nagtitinda ng mga sa mga maliliit na tindahan, mga tiyangge, na mga illegal na tobacco. Dahil sa operations na yan, we had 61 simultaneous operations in Pampanga, Cavite, QC, Makati, Batangas, Laguna, at iba pa. And we had 61 simultaneous operations. Alam nyo, hindi masyadong impressive itong papakita ko sa inyo. Okay, but I will explain further why. Ang nakuha namin ay 45,000 tax. 45,000 tax. Ang basic tax due niyan ay 3.5 million. Kasama penalties, 36 million. Total tax sa LBD is 40 million. Kaya namin ginawa to dahil dapat na makita nyo na ang kinukuha namin dito ay ang buong ecosystem ng illegal drugs. Pero, dapat rin maintindihan nyo, yung mga nauhulihan namin dito ay maliliit na tindahan. Literally, mom and pop, yung mga mga sari-sari store. Kung kakasuhan namin ng buong kapasidad ng gobyerno, ay masasara sila at lahat ng ari-arian nila kukunin na ng gobyerno dahil sa surcharge. We are not anti-poor. We are anti-illegal tobacco. Kung equate ito sa war on drugs, dati, pinapatay nila yung mga pedicab driver, lalagyan ng drugs, tas accomplishment na yon. We do not consider this an accomplishment. Kasi kawawa naman yung mga taon to eh. We only want to file the minimum charges on them. Kasi naghahanap buhay lang. It's an honest day's work. They're just not paying taxes. Pero, ang hinahabol talaga namin dito ay yung malalaking isda na silang mga distributor, silang nagmamanufacture, silang lahat yan. Ayun ang hinahabol talaga namin. But, the entire ecosystem has to be disrupted. Illegal tobacco is costing the government 30 billion pesos a year in lost taxes. The 30 billion pesos that goes to the healthcare of the Filipinos. Nawawala lahat yan. So pasensya na kayo, kung tingin yung hinahabol namin yung maliliit, hindi po namin yan kailangan habulin. Binibigyan lang namin ng leksyon na hindi nila pwede benta to, but we do not intend to prosecute them to the fullest extent of the law kasi kawawa naman. But, yung big fish, yung manufacturers, smugglers, distributors, lahat yan, iisa-isay namin hanggang matapos namin lahat. Last. Just a side note, okay? Kakwento ko lang sa inyo kung gaano kahusay ang ating BFP. Nung isang linggo, ay 2 weeks ago, ay nag-issue na kami ng body cam sa lahat ng fire inspectors ng Bureau of Fire. Lahat, 100% sa buong Pilipinas. Ang ginagawa nila, baka bukas ang body cam, papasok ng tindahan, ng establishment, sasabihin nila, kami po ay taga BFP. Kami po ay dito para gumawa ng inspeksyon ukol sa inyong fire permit.
bawal po kami magbenta ng fire extinguisher, bawal po kami makontrata ng sprinkler. So sinasabi nga sila, may backtracking kami ngayon, nag-backtracking kami ng DILG. Sinabit ng BFP sa amin kung saan sila nag-inspect, pumunta ang DILG at tinanong kung sa customer satisfaction. 99% may complaint pa rin. Alam niyo bakit? Kasi ang nangyayari ngayon, nauuna ang nagbebenta ng fire extinguisher. Dadating sa loob ng lugar sa loob ng tindahan, sa loob ng clinic, sa loob ng negosyo, sasabihin nila, oh, parating na ang fire inspector nyo. Bumili na kayo sa akin, ako na bahala, papasa na kayo kagad. 99% tried to game the system. Okay? Ganun ang ginawa nila. Ni-reverse nila ngayon. Imbes na mauuna pang fire inspector, nauna ngayon na nagbebenta ng fire extinguisher. Galing, no? Mga hayop sila. Okay. Just to give you a concrete example kung paano nangyari to. Okay. On January 24, okay, meron kaming maliit na negosyo doon sa Silang, Cavite. Sa amin yun, sa pamilya namin. Pamilya namin mismo, sa Silang, Cavite. Okay? Noong January 28, pumunta si FO1, Fire Officer 1 Barongquillo, na ano nangyari doon? Ito pala. On January 24, yung pamangkin ko si Mr. Posa, pumunta ng Haropo Convenience Store, went to the Silang Business One-Stop Shop for the renewal of his business permit. At the BFP booth, he paid for the fire inspection fees and was told that an inspection will follow. Throughout the year 2025, no such inspection took place. On January 28, Mr. Posa went to the Silang BOSS again, for the business permit renewal. At the BFP booth, he was told by FO1 Marvin Barongquillo that no fire inspection certificate was issued for his business in 2025 despite fire inspection fees being paid. Asked on what can be done, FO1 Barongquillo told Mr. Posa that he just needs to present proof that he had refilled the fire extinguishers in his business so he can proceed with the payment of fire inspection fees for 2026. FO1 Barongquillo told Mr. Posa that there is a store just outside the municipal hall, doon sa kaliwa, where he can get the needed refill. Mr. Posa then went outside and located the JEJ Fire Extinguisher Trading, where he purchased a said refill for 800 pesos per unit or 2,400 pesos. He was told they will just visit his place to do the refill. On February 3, JEG called Mr. Posa to tell him that the fire extinguishers in his business are non-compliant as he needs one 10-pound fire extinguisher instead of three 3-pound fire extinguishers. To date, the BFP has not inspected Mr. Posa's business. JEG has not also reached out to Mr. Posa to discuss. So nakikita niyo yung pattern nila. Yung body cam, dinadaya nila. Nauuna na ngayon ang nagbebenta ng fire extinguisher sa kanila bibisitahin. So reverse. Anong gagawin namin ngayon? Kakasuhan namin siya. Sino pang kakasuhan namin? Yung backtrack ng DILG, lahat ng na-identify namin na fire inspectors at lahat ng bilihan ng fire extinguisher, kakasuhan na rin namin. This work never stops. Dito talaga sa BFP, habang kaya ka isahan, iisahan ka. Pero hindi nila ako kayang isahan habang buhay. Mahuhuli ko rin yung mga yan. Kawawa naman ang mga negosyante natin. 99% of the employers of the Philippines are small and medium-scale businesses. 100% of them are victims of the BFP. Kailangan matigil na to, and I will not stop hanggang mapigilan natin lahat. Okay, thank you very much. Questions? June Veneracion of GMA. Diretsong pamangkin ko. Okay. Anak ng kapatid ko.
At sinumbong sa inyo yung... Sinumbong sa akin. Oo. Wala. And it gets bad pati yung opisina ng kapatid ng nanay niya doon sa Imus, sa bahay namin sa Imus. Pati yun, 3 kwarto, di-require pa rin nila ng 3 fire extinguisher kahit 1 story lang yan. It is a 15 billion a year racket ng BFP. Kawawa namang mga negosyante natin. Kinukuha to sa bulsa ng mga negosyante. Kaya ito, kailangan mapigil na. Yung mananagot ba rito, yung nandun lang o hanggang taas? Lagi, hanggang happy niya. Hanggang happy niya, kakasuhan namin. Imposible hindi alam ng happy to eh. Kasi trabaho ng happy to para pigilin lahat yan eh. So si Inspector at saka yung nagbenta na nauna nang pumunta, magkakuntsaba. Magkukuntsaba. Oo. Sa buong Pilipinas, ganyan ang sistema nila ngayon. Nauunang nagbebenta, saka pupunta ang inspector. Jason Sigales of Inquirer. Kung may hihingi ako sa mga may-ari ng negosyo, paki-video na lang. Paki-video ang nakikita nyo na nagbebenta ng fire extinguisher at itawag nyo kaagad sa 911. Ang 911 ay magre-responde kaagad. Kunin nyo yung pangalan, kunin nyo yung kumpanya, tumawag kayo sa 911, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot, puproteksyon na namin kayo. Pero kung gusto nyo na mawala lahat to, kailangan namin ng cooperation ng buong business sector natin. Maliit o malaking negosyo. Pumunta kayo, tumawag kayo sa 911 at i-report nyo kagad. Good morning, Sep. Doon po sa sinabi niyong kakasuhan niyo po sila, are we talking up until silang BFP or up until yung provincial level? Silang BFP man. Silang. So, bukod po doon sa HEPE and ito pong FO1, ilan lahat po yung kakasuhan? Siguro halos 1,000 eh. Buong Pilipinas yan eh. Nakita namin eh. Sa backtrack ng DILG regional offices natin. Nakita namin ang modus operandi nila eh. So we're doing the case build-up now. Ito lang pinakita ko sa inyo. Kasi sila, kahit sa Cavite, kahit sa amin, kahit tindahan namin, wala na silang sinasamba. Kahit sino na lang, titirahin talaga nila. Karen de Guzman of ABS-CBN. Sa paglilinaw po, kanina po may timeline po kayo na binabanggit. 2025 pa po, nakipag-coordinate na po sila sa BFP pero never in-inspect until nga po itong nire-require na sila ng fire extinguisher? Matagal kasi pag-aralan ng BFP eh. Tingnan mo ang PNP. Bago lang ang naging chief PNP, tumino lahat. Magaling si General Tates. Dito sa BFP kasi, cancerous ang corruption. Pagpasok mo pa lang, babayad ka ng 500,000. Kung wala ka pang bayad, ibabawi mo yan sa fire inspection o sa anumang kotong nyo. So it becomes systemic, structural. The entire organization has been affected. So it will take time bago maayos namin to. But slowly, we're getting there. Sir, pwede ko rin po itanong yung tungkol sa kasaway update kanina. Magkatanong lang din po ako. Meron pong allegations kasi yung isa doon sa mga suspect natin na yung media man. Ang sabi po niya ay may nangyari daw pong pang-torture, pampupersa na makapasok para maaresto po itong anak nitong media man. Baka lang po may update tayo doon, sir. With regards to that allegation, we categorically deny. We follow due process, yan ang kailangan. If may silang ebidensya, and then they should file a case. But as of now, walang ganun. Here is the regional director. Apat pa po yun, Chief. May update na po ba tayo dun sa pinaghahanap pa? Actually, we're still looking for 4 other suspects. Dalawa yung identified and 2 jandos. So we're still waiting for the information, the recommendation of the fiscal for the information to be filed before the court. Okay, sir. Hi, Sir. Good morning. Ryan po ng PTV. Sir, kasi yung sa BFP, matagal mo nang sinasabi na ayusin mo, may mga bagong directives, tapos ngayon may bago na naman ginawa. Sa tingin mo, saan nanggagaling yung lakas ng loob nila para gawin yung ganong klaseng modus? They've been, 25 taon na silang ganyan, na walang pumapansin. So tingin nila, dahil sandali lang ako rito, titiisin na nila ako, wala na mangyayari. Well, I'm in business.
kung 2 taon na lang natitira sa akin dito sa DILG, hindi ako titigil hanggang ma-resolve ko problema na to. Sec, you mentioned cancerous yung corruption under BFP. Do you still have faith na Of course, I have faith in the Filipino people. As long as the proper leadership is applied, mapipigil lahat yan. Kung ang PNP nga under General Nartates tumino, ano pa kaya ang BFP? Just put the proper person, matitino lahat yan. Okay. Lester Aller of Lizzy XL. Okay, ma'am? Yes, ma'am. Good morning, Sec. Sir, nabanggit mo dati na may mga sasampahan ng kaso ang DILG sa mga tauhan at opisyal ng BFP. Meron na po ba na tayo nakasuhan at Yes, ready na kami for filing next week. So, complete lang case build-up namin. We should be ready to file cases against the Bids and Awards Committee from 2014 to 2025 for bid rigging. Handa na kami. Solid na yung, namin, yung proof namin. Sir, yung mga nasampahan ng reklamo o kaso, ganun din po ba ang proseso na kailangan ma-relieve din sila sa pwesto? Yes, they will be put under preventive suspension. Papile namin sa ombudsman ang kaso nila. Then they will be heard. They will have the day in court, pero kakasuhan na sila at they will be recommended for replacement already. Sir, ilan lahat po itong pinag-uusapan natin? Parang aabot sila ng 4 na po. Almost 40. Kasi 10 years yan eh. 10 years yan. So, sir, yung 4 na po, lahat dito lang sa BFP. Main yan, sa BFP main. Oo. And lahat sila marirelieve. Again? Lahat sila tatanggalin sa Yes, pwesto. lahat sila marirelieve sa pwesto. Sir, tungkol naman po sa Kahit retired na, kakasuhan pa rin namin ha. Kahit retired na. Sir, doon sa 40, ilan ang retired? Kalahati yata retired na. O kasama po sila? Kasama sila. Back. Sir, sa kasaway na lang po. Sir, may reward na ibinigay ang DILG doon sa makapagtuturo sa Yes. sa gunman. Sir, nahuli na yung gunman. Kumusta po? Hindi namin pwede kong sabihin kung kanina binigay, pero may reward siya. Para dun sa informant. Thank you. Val Gonzales po, DZRH Secretary. May nakausap na po kayo sa BFP higher officials kasi ang tanong ko ho hanggang saang level ang maring managot by command responsibility kung binabanggit po ninyo matagal na ho itong ganitong klase ho ng kalakaran sa BFP? I will be filing charges against the chief of the BFP, Jesus Fernandez, also to his deputies, also to the Bids and Awards Committee. Kung kasama ho siya sa masasampahan, paano po yung epekto nito sa kanya as being the head of the Bureau? I will recommend for his replacement. Si President Marcos ang siyang appointing authority, hindi ako eh. But I'll be recommending his replacement already. Nahiling na po ninyo sa presidente po yon na sekretary? Yes, nahiling ko na. At meron na rin ho kayong rekomendasyon kung sino po yung ipapalit po kay Director Fernandez? 3 ang pinagpipilian namin and bina-background check pa namin lahat. Kasi again, we need reforms eh. Si Director Fernandez before becoming chief of the BFP was head of the procuring entity. Siya yung head ng back. So talagang alam niya lahat ang ecosystem ng corruption sa loob ng BFP. Anong kaso ho yung initially ay nakita ho ninyong maring i-file ho against him? Bid rigging ang number 1. Bid rigging, graft. The others, hintayin natin yung full report ng legal department namin. By Monday, handa na siya. At gaano karaming dating mga opisyal ng BFP ang mananagot? Kasi ang binabanggit ho ninyo is 2014. Ibig ho bang 2014 magsisimula? Ibig sabihin ho ba nito, since 2014, lahat ng naupo bilang mga BFP director ay sangkot ho sa kasong ipapile po ng DILG? Lahat ng kasali sa Bids and Award Committee, lahat ng naging chief ng BFP ay kasama sa kasong to.
last na lang, Secretary, kailan magiging epektibo yun pong irerekomenda po ninyong pagsibak dun sa mga sangkot na opisyal base ho dun sa usapan po ninyo ng Presidente, and last na lang, kailan ho ilalabas ng Presidente yung maring kapalit ho ng BFP Director? Thank you, sir. By Monday, malalaman natin kung kailan. Pero yung kapalit niya, give us 10 days kasi is-scrutinize namin lahat ng tatlong yung tatlong candidates para malaman namin talaga kung sino pinakamagaling. Ombudsman siya. So, ombudsman siya. Sec. Alan Gatos po from GMA DCWB. Binabanggit nyo dun sa fire extinguisher, mga 1,000 na mga opisyal ay na mga tauhan ng BFP, pagkatapos meron pang 40, so halos may 1,000 yung mga makakasuhan. May matitira naman ba na mag-i-inspect na mga tauhan ng BFP dun sa, lalo pag buong Pilipinas yung pinag-uusapan natin? Meron naman. Fire inspectors pa lang so far may apekto man dito eh. May immediately papalit dyan. Ang siguro nila namin kasi yung papalit na aral na sila sa pagkakamali ng nauna sa kanila. Ang mahirap kasi dito, just imagine how difficult this job is. Yung mga kukunin mo sa ilalim, lahat yan nagbayad para makapasok ng BFP. Lahat yan. So doon pa lang, papasok pa lang, kailangan sila maghabol ng pera. Kaya ganun kahirap ang trabaho na to bago maayos natin. Sa PNP walang ganyan ha. Walang nagbabayad para makapasok ng PNP. Pero sa BFP, may entry fee ka. 200 to 500,000 depende sa lugar na papasukan mo. Lalabas sa follow-up lang po, Sec. Kung hindi ho nabiktima yung pamangkin ninyo, matutuklasan niyo ba to yung nangyari na to? Oo, kasi may background na rin, may backcheck ang DILG eh. So, sinabit ng BFP kung saan sila nag-inspect. At we got the same report over and over all around the Philippines. Ganyan rin ginagawa. Ito lang, pinakita ko sa inyo concrete example na kahit sa amin, kahit ako, kahit sa hanap buhay namin na konting maliit lang yun. Titirahin pa rin talaga nila. Last na lang po, Sec, no? Binabanggit nyo kanina dito sa fire extinguisher, nasa 15 billion pesos yung a year, yung corruption Meron na yan eh. Meron fire extinguisher. Meron yan habang ginagawa pa lang ang building, papasok ng Bureau of Fire, sasabihin, teka muna, kami contractor ng sprinkler system nyo. Double the cost. Kung hindi nyo makukuha ang clearance nyo. Imagine nyo kung ilang kondo ang ginawa, ilang office building ang ginawa sa buong Pilipinas. 100% tinira nila lahat yan. Sila mismo ang tumitira yan. Doon sa Bids and Awards Committee 2014 to 2025 ang pinag-uusapan natin, may ano ho ba kayo kung gaano kalaking korupsyon yung nangyari na to, Sec? Ang in-offer sa akin was 1.5 million per truck. Ang binibili niyan is parang 100 plus to 200 trucks a year. So that's 300 million easy for 2025 kung tinanggap ko yun. Pero pinigil ko muna ang purchase hanggang makita ko talaga kung ano ang problema. Pero ganun ka-blatant. May birthday party sa Cavite, pumunta yung fire chief natin, naiiwan yung assistant niya, kinausap yung kanang kamay ko, tapos doon ginawa yung suhol. Pakisabi kay Sec, may 1.5 billion siya dito. Nung sinabi sa akin yun, talagang napintig ng tenga ko talaga, sabi ko, ayaw talaga ako tigilan ng mga to eh. Sisubukan talaga ako. Makakasubukan kami ngayon, di ba? So ngayon, na-uncover na namin lahat. I do not take matters into my own hands. Again, we follow the rule of law. We will charge them. Bahala na ang sandigan kung makita kung anong guilt nila. But we will provide incontrovertible evidence that there is corruption, massive corruption inside the BFP.